natin sa mga bagong pasok, may G Drive tayo na nakapin sa GC. Pwede din magpa-add kayo sa akin sa Telegram if hindi nyo ma-access yung G Drive. Yung lecture natin kaninang morning, na-upload ko na din. Pwede nyo siyang mapanood. So, since nag-session tayo ngayon, wala tayong pasok mamayang gabi. Kaya pag pumasok pa tayo mamayang gabi, kinabukasan wala na akong boses. So, yun. Nag-start na tayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy dito. So, ang topic natin ngayon is about Research 1 and 2. Pinagsama ko na dito para isahang discussion na lang kaysa naman sa iisa-isahin pa natin. So, dito ang tanong is, ano ba daw yung social work research? Kasi maraming research, or specifically, ano ba yung research natin sa social work? Okay? So, yung social work research daw is systematic at scientific investigation ng mga social problem, ng human behavior, at social welfare programs para maka-generate tayo ng evidence-based at ma-improve niya yung social work practice, policy, at service delivery na natin sa social work. So, ang purpose niya is para daw ma-understand natin yung mga social problems, para ma-improve natin yung mga interventions na gagawin natin, ma-evaluate natin yung mga programs, ma-support natin yung mga evidence-based practice, at ma-influence din yung sa policies. So, example, yung social worker daw is pinag-aaralan natin kung bakit ba yung mga beneficiaries is nagda-drop out sila sa livelihood program para ma-improve yung future program implementation. That's why research is very important. Kahit sa ang field naman, gumagawa tayo ng mga research, di ba? Even kahit anong profession, kahit hindi pa yan profession, ginagawa talaga natin yan ng research para malaman natin kung effective nga ba yon, or para maimbestigahan natin yung mga behavior. Aside from that, magkaroon din tayo ng evidence-based na practice. Kasi hindi pwedeng basta-basta na lang tayo nagsasabi without stating a fact or without even knowing kung meron ba talagang nag-i-exist na ganyang problem or wala. Kung meron man, anong research ang nakandak na or anong research pa ang pwede pang makandak para mas mapalago pa yun or para mas magamit pa siya for future references. Okay? So, dito tayo, objectives ng social work research. So, social work research, aim niya or gusto niya or yung goal niya is ma-describe natin yung mga social condition at human behavior, ma-identify natin yung mga causes ng mga social problems, ma-develop natin yung effective intervention, ma-evaluate natin yung effectiveness ng programs at services, ma-improve natin yung professional practice, at maka-generate daw tayo ng evidence for policy development. Example, yung researcher in-evaluate niya whether yung parenting seminar ba is makakapag-reduce ba yun ng child neglect cases in a municipality. So, ito yung characteristic ng social research. Same lang sila, more likely doon sa statistic, pero ito mas madami. Kasi systematic siya, meaning may fina-follow siyang procedure kagaya lang din nung sa statistic, di ba? Scientific din siya in a way na ginagamit natin siya or uses accepted research method. Objective din kasi minimize natin yung biases. Ethical, research should be ethical. Kasi dati daw, usually ang mga research or mga experiment, ang ginagawa ng mga tao is hindi siya, kumbaga nakakapinsala siya sa mga human beings or sa mga animals. Dapat ngayon yung research or experiment shouldn't be like that. Dapat anchored siya sa na hindi parang madidisrupt yung karapatan ng isang tao or parang ethical siya in a way na napoprotektahan natin yung mga participants, hindi natin sila madidisregard in any way. So, evidence-based din kasi dapat nagsusupport sa professional decision natin and also problem-oriented kasi nga nagpo-focus siya sa social issues at solution. Hindi lang issues kasi meron na din dapat solution. So, dito tayo, concept ng research. So, research, itong mga concept, meaning yan yung mga definition of terms.
Yung research daw is systematic process ng pag-answer ng mga question through scientific investigation. Yung theory naman is yan yung set of ideas na nag explain ng isang phenomenon. Tandaan nyo, tapos din yan sa board exam last year. And lahat naman ng pinagsasabi ko dito, nakikita ko sila sa mga choices at the same time sa mga sinasagutan. So, basta ang natatandaan ko dito sa theories is yan yung set of ideas na nag-explain sa isang phenomenon. Pwedeng tanggalin nila ang phenomenon, tapos lagyan pa nila ng other words, pero set of ideas talaga ang theories. Okay? Hypothesis naman is yan yung testable predictions about sa relationship ng mga variables na explain na natin yan kanina. Variable naman is yan yung mga bagay-bagay or mga characteristic na pwedeng ma-change or ma-measure. Diba? Na-discuss ko na din yan kaninang morning. Ano ba yung tinatawag nating research ethics? So, research ethics, yung researcher daw dapat protektahan natin. Hello? Sorry po ma'am, nalit po. Ay, okay lang. Sige lang. Go. Sige, mag-proceed na tayo. Mapapanood mo lang din naman po yung ano. I recorded naman ito. Sige, bale. Research ethics ulit, yung researcher daw must protect the rights or kailangan daw nating maprotektahan yung karapatan at kabuuhang ng mga participants. Kailangan natin silang irespeto as a person, of course, kahit sino naman. Beneficent is yan yung ma-maximize natin or mas mapalaki or mapadami pa natin yung benefits at ma-minimize or mapakonti natin yung harm na marireceive ng client natin. Justice, justisya or yung fair treatment, integrity, confidentiality at voluntary participation. Social worker as a researcher. Yung social worker daw serves as nagiging researcher tayo, naga-data collector or nagko-collect tayo ng mga data, program evaluator, advocate, policy contributor, at evidence-based practitioner. So, ways of knowing the world. Social worker is required daw tayo or acquire knowledge through experience. Nakakakuha daw tayo ng knowledge natin through experience natin. When we say experience, yan yung learning from direct practice. Yung mga experiences natin sa buhay. Natututo tayo like street smart, kung ano talaga yung nararanasan natin personally or yung nararanasan ng ibang tao tapos sineshare nila sa atin. Basta through experiences. Okay, tradition naman is yan yung knowledge passed down from previous generation. Yan yung mga tradisyon na kinagawian na ng mga nauna pa sa atin, tapos pinapasa hanggang dumating sa atin. Tapos, yun na din yung isa sa mga reason kung bakit natin nalaman yung isang bagay or bakit natin ito natutunan. Kasi, yung tradition is passed through generation from other generation or yun, generation to generation. Authority naman is yan yung information sa mga expert, nalaman natin sa mga expert or professional. For example, ako, since nga magte-take pa lang kayo ng board exam, I have the authority na magsabi sa inyo ng ganito ganyan kasi RSW na ako. Kumbaga may expertise ako na pwede nyong magamit kapag magte-take na din kayo ng board exam. So yun yung sa authority. Nakikita natin yung isang figure or isang tao as role model or nakikita natin sila as knowledgeable than us. Pero at the same time, parang okay lang din na mas knowledgeable kayo sa akin. But then again, may sarili akong expertise na pwedeng kong i-share sa inyo. At the same time, meron din kayong sariling alam na pwede nyo din i-share if you wanna share lang din naman. So, logic naman is using reasoning or yung paggamit daw natin ng reasoning para makakonclude or para ma-reach natin yung conclusion. Research again using scientific evidence para ma-answer natin yung mga question or mga bagay-bagay na hindi natin maintindihan or mga phenomenon na hindi natin ma-explain. Kaya tayo gumagawa ng research. So, dito tayo yung research process. So, research process is a systematic and logical sequence of steps to use to answer a research problem at maka-generate din tayo ng valid, reliable, at ethical findings. So, bakit nga ba importante ang
research process. Ini-ensure niya na systematic investigation ng magagawa natin. Nagpo-produce din ito ng valid at reliable findings. Ginaguide din tayo ng mga researcher from umpisa pa lang sa problem identification hanggang sa i-disseminate na natin yung na-find out natin na research. So, dito tayo. Ano nga ba ang mga research processes? Unang-una yan, i-identify natin yung research problem. Pangalawa, review of related literature. Pangatlo, magde-develop tayo ng framework. Pang-apat, mag-formulate tayo ng research question at a hypothesis. Pang-lima, select the research design or pipili tayo ng research design. Pang-anim, magkokolekta na tayo ng data. Pang-pito, i-analyze natin yung data. Walo, i-interpret natin kung ano yung findings natin. At pang-siyam is magsusulat tayo and magdi-disseminate ng report. So, step 1 muna tayo. Sa unang-una sa lahat, step 1 is i-identify natin kung ano nga ba yung research problem. Ano ba yung problema na kailangan nating i-research? So, yung research problem daw is yung issue or yung concern or yung gap in knowledge na kailangan ng systematic investigation. Kaya tayo nagkakaroon ng research kasi meron tayong nakita na gap or parang kulang. Yun yung meaning ng gap or issue or hindi pagkakaintindihan, concern when it comes to the papers or anything na gusto natin gawan ng research. So yun yung gap, kakulangan sa isang paper. Characteristic ng good research problem is dapat daw clear yan, dapat specific, researchable, or mahahanap po, or parang pag naghanap ka sa Google Scholar is masasearch mo siya kasi may other research na about that, pero may mga gap, relevant siya sa social work, at feasible. So example, why do some 4Ps beneficiaries or bakit daw may mga 4Ps beneficiaries na nag-fail na makomplete yung livelihood training nila kahit naka-receive naman sila ng financial assistance? So, yung problem na daw to is specific, measurable, and relevant sa social welfare kasi nga about 4Ps beneficiaries. Tapos tinatanong pa niya kung nakaka-receive naman daw ng financial assistance yung mga tao pero bakit hindi pa rin makomple-kompleto yung mga livelihood training na meron sila or nagpa-fail pa din ito. So, diba? Ito yung na-find out natin na problem and then at the same time, yan yung hahanapan natin ng sagot. Sources ng research question. So, saan nga ba nanggagaling ang mga research question? Yung research problem natin may come from, pwede siyang galing sa social issues at kailangan ng community. So, ang daming nagtatanong sa akin, Ma'am, suggest ako ng ganitong research, ganito yung gagawin namin, or baka kahit title lang ganyan. Hindi tayo pwede basta-basta magbigay ng title or anything na research related unless yung community nang nangihingi is ganun din talaga yung nararanasan nila. Gaya lang yan siya ng paggagawa ka ng project. Kapag gumawa ka ng research na hindi naman angkop doon sa community or hindi applicable doon sa mismong school, wala pa rin kwenta yun kasi hindi nila yun magagamit. Kumbaga, hindi yun relevant sa kanila. Okay, so, ganun. Social issues at base sa community needs, agency at organizational concern, professional practice, magaling sa mga existing na literature, government report and statistics sa mga programs and services ng government, previous research recommendation, yan yung mga na-recommend na hindi pa nagagawan ng research, at personal observation and field experiences. So, minsan kasi may mga naranasan tayo sa field, tas parang kapag hindi natin maintindihan, tapos ikaw may oras ka naman, or parang you love na pinapahirapan mo yung sarili mo at tanong-tanong ka, ganyan, pwede kang magkaroon ng personal observation sa mga field experiences mo and then yun yung gawin mong research. Okay? Example, yung MSWDO daw, napansin niya na merong pag-increase or pagtaas ng child neglect or kapabayaan sa mga bata na cases despite parenting seminars. Kahit daw may parenting seminars na sila. So, yung observation na daw to, naging basis siya or naging basihan para magkaroon sila ng research study. So, ito yung some of the sources
or pinanggagalingan ng research question kung bakit tayo nakaka-come up ng research. Hypothesis naman, na-discuss na din natin to kanina, di ba? Sa statistic. Yan daw yung testable statement or predictions natin about the relationship or differences ng mga variable. Meron tayo ditong tinatawag na dalawang type of hypothesis. Null hypothesis, yan yung sinasabi nating no. Null is no significant relationship or differences. Alternative naman is yan yung merong significant relationship or differences yung isang variable sa isang variable. Basta tandaan nyo sa null, meaning wala. Alternative meaning meron. Variables naman daw in research, same lang sila ng explanation actually sa doon sa saan ba yun? Statistic. Yung variable daw is yan yung characteristic daw or yung factor na pwedeng ma-measure at mabago. Kasi nga mga bagay-bagay yan sila, yung mga variable. Ano yung mga types ng variable? Same lang sila sa explanation kanina. Independent variable, yan yung presumed cause na nakakapag-impluensya sa isang behavior. Dependent variable naman is yan yung outcome or effect. So para mas maintindihan natin, basahin natin to. Ito daw yung study na napili nila. Effectiveness daw ng parenting seminar sa parenting knowledge. So, ang IV dito or yung independent variable is yung parenting seminar. Kasi yung seminar nandyan na yan. Yung dependent variable, magdedepende yung natutunan ng isang parent sa seminar na yan. Hindi yung seminar ang magdedepende sa knowledge ng parent. Hindi, di ba? Kasi yung seminar, yan na yan. Meron na talagang seminar. Pero when we say dependent, nakadepende kung may matututunan ba yung parent o wala. Depende kung nakikinig sila ng maayos or hindi. So yun, kaya siya tinawag na dependent variable dito sa parenting seminar. Okay? Kasi nakadepende yung knowledge ng parent sa seminar na mangyayari. Yun lang ang nila. Theoretical framework naman is base daw yan sa existing theory na nag-explain ng phenomenon na pinag-aaralan natin. Purpose niya is makaprovide ng foundation of the study, ma-explain niya kung bakit nga ba yung mga variable is related sila sa isa't isa. Pangatlo is gina-guide niya yung interpretation natin sa mga findings. So example, ang study na napili dito is effect ng parental education on sa mga child behavior. So, ang theory na ginamit is social learning theory ni Albert Bandura. So, kung hindi nyo pa alam, natapos na po namin yan sa HBSE. Pwede na siyang mapanood sa G Drive. Yung mga PPT naman nasa Telegram. So, magpa-add lang kayo sa akin sa mga bagong pasok. So, yan yung theory na ginamit, yung social learning theory ni Albert Bandura. So, yung study na daw yan is naka-anchor yan siya sa theory ni Bandura na yung bata is nagle-learn sila through observation and modeling. So, theoretical framework meaning mga theories yan na ginagamit as framework para mas ma-explain pa natin or para mas mag-guide pa tayo, para maintindihan natin kung saan nga ba or ano nga ba yung pinanggagalingan ng, kumbaga dito sa study, pinanggagalingan ng behavior ng isang bata. Okay? So, yun ang sa theoretical framework. And then, dito naman tayo sa conceptual framework. Diyan is concept naman yan. Kanina, theoretical theory. Ito, concept. Ini-illustrate niya yung researcher's own model kung paano yung mga variable is expected na to relate in the study. So, ang purpose ng conceptual framework is sinushow niya sa atin yung relationship ng mga variables. Ginaguide niya yung data collection at analysis. Nagpo-present din siya ng researcher's assumption. So, para mas maintindihan natin dito tayo. Livelihood training and household income, yan yung independent variable at dependent variable. Yung income ng isang tao is magdedepende sa training na ginawa niya. Kaya siya tinawag na dependent variable. Okay? So, yung framework na daw yan, ini-illustrate niya na yung livelihood training is expected na yan na makaka-impluensya sa income.
So, yun yung pinaglalaban ng conceptual framework, meaning ina-illustrate niya yung own model na ginagamit natin para mas maintindihan natin or expected na yan na makaka-relate siya doon sa study na ginagawa natin. Dito naman tayo sa review ng related literature o yung tinatawag nating RRL. Ito yung pinaka-buisit talaga sa pag nag-aaral kayong sa research. Kahit ako nahihirapan din talaga ako, especially if may mga kasama ka ding buisit din talaga. So, hindi ko alam kung lahat kayo makaka-relate sa research na yan, pero yun, nakakainis kapag yung kasama mo tagaluto lang ng pansit kanto na wala pa siyang inaambag sa research niya. Mali-mali pa pag may inambag. So, yun. Mahirap ang research pero kinakaya naman. 'Di ba? Kasi nakagraduate na kayo. So, meaning na-survive nyo ang research. So, ano ba yung tinatawag nating review of related literature or yung RRL? Yan daw yung summary or yung mga analysis ng na-publish na ng mga studies, yung mga books, mga journal, at mga iba pang credible sources na relevant sa research topic natin. Meaning, sila yung mga, kumbaga na-publish na ng mga books na pwede mong pagkuhanan ng other information para magamit mo doon sa research mo. Okay? Hindi ang ChatGPT. Kaya yung iba sa atin ang ginagawang RRL is yung ChatGPT. Tapos sabihin pa talaga niya yan kay ChatGPT, please give me a reference kung saan mo to kinuha. Sa mga website, tapos lalagyan na pa yan ng mga website, ganyan. Ay, dumaan na ako dyan, kaya alam na alam ko. Kahit na wala kang libro na pinagkuhanan, so pipilitin mo talaga sa ChatGPT na give references from whatever book na available. Ay, mga walang pitaw. So dito tayo, purposes. Anong purposes? Purpose ng RRL is para daw ma-identify natin kung ano ba yung knowledge gap, meaning yan yung gap or yung kulang sa isang research para yun yung magawa natin ng paraan na ma-research natin pa ng further para mas maintindihan natin yung research. I-support natin para ma-support niya daw yung mga research problem, ma-avoid niya na ma-duplicate yung mga studies. Oo, totoo yan. Ang purpose talaga ng RRL is para talaga ma-avoid yung duplication ng mga libro or mga na-publish na mga research. Baka kasi meron ng research about doon sa napili mo na title. Pero mauulit mo lang din yan siya i-research kasi nga hindi ka tumingin sa mga RRL, baka meron na. Kaya that's the very reason why RRL is so important talaga para hindi paulit-ulit yung research at mahanapan mo talaga ng gap yung other research na meron na. So, nagpo-provide din to ng evidence for the study. So, ang mga sources na pwede nating pagkuhanan ng RRL, bakit ngayon lang to dumating na discussion? No? Dapat pinidiscuss to sa sa 4th year, 3rd year para hindi tayo nahihirapan. Yung RRL, pwede natin siyang makuha sa mga books, sa mga peer-reviewed na mga journals, sa government reports kung about programs and services yung ginawa nyo ng research, thesis na natapos na at dissertation, and also reputable online database. Hindi kay DOLA or hindi kay yung mga other AI na aside from ChatGPT, di ba super dami? So, pag sinabi niya dito, okay lang naman ang online database actually. Pero sinabi niya, reputable, meaning yung karapat-dapat talaga na kukuhanan natin ng mga resources, hindi kay Wikipedia. Kasi Wikipedia, hindi siya reliable. Nagbibigay siya ng mga information pero hindi kompleto, hindi reliable. Ang sinabi sa amin ng professor namin is pwede kay Google Scholar talaga kumuha ng mga research, pero hindi mo kopyahin. Yun. Then, dito naman tayo sa research design. So, ano ba yung tinatawag nating research design? Research design is yan daw yung overall plan or yung blueprint. Design is blueprint. Yan yung alam kong lumabas sa board exam na meaning niya, yung sa blueprint na nag-guide kung paano daw yung study is nakakandak, including data collection,
sa pag-analyze ng mga data at also sa interpretation. So, ano bang purpose ng research design? Hindi para disenyuhan yung research nyo ha, baka nilagyan nyo ng mga flower. Hindi yun yung tinatawag nating research design. Okay? Yan yung design, hindi ganyan. Ang purpose ng research design is para daw masagutan niya yung mga research problem, ma-ensure na yung maka-ensure tayo ng systematic data collection at makaproduce tayo ng valid at reliable na mga findings. So, common research design na meron tayo is ito. Quantitative, sabi ko sa inyo, yung number, quantity. Na-discuss ko na yan kanina. Okay, quantity. Then dito naman, quality is yung quality, yan yung sa categorical. Or yung mga summaries, ganyan. Basta more likely, sulat-sulat, hindi siya number. Mixed method is paghaluin mo lang yung dalawa. Itong qualitative and quantitative, paghaluin mo sila, ang tawag sa kanila, mixed method. Okay, so yun. Yun lang. And then, dito naman tayo. So, ano ba yung tinatawag nating quantitative research? Na-discuss ko na din to kanina, pasadahan ko lang ngayon. Quantitative meaning quantity, tandaan nyo, number. Yung research approach daw na to is that collects and also na-analyze niya din yung mga numerical data, gamit yung statistical techniques natin. So, ang purpose ng quantitative research is para daw ma-measure natin yung mga variables or mga bagay-bagay, matest natin yung mga hypothesis, ma-determine natin yung relationship at differences ng isang bagay, and also ma-generalize natin yung mga findings. So, ano ba yung mga common data collection na ginagamit natin sa quantitative research? Quantitative research, nag-survey tayo, structured questionnaire, at standardized test. So, dito naman tayo sa qualitative research. Sa qualitative research naman po is yan yung sabi ko sa inyo, quality. Hindi siya numerical data ha, non-numerical. Dito pala. Non-numerical, hindi siya gumagamit ng mga numbers para maintindihan natin yung isang research. So, sa qualitative or yung quality, is yung research approach na daw yan is ine-explore niya yung mga experiences natin, yung perceptions, paniniwala at meaning through non-numerical data. Okay? So, ang purpose niya is ma-understand daw natin yung human experiences, ma-explore natin yung complex issues, at makagain tayo ng insights or deepen insights sa pinag-aaralan natin. Ordinary research natin. So, ano ba ang mga common data collection na ginagamit natin? In-depth interviews, yan yung kapag pumunta ka sa isang barangay, like kukuha ka ng isa or dalawang participant, tapos sila talaga yung i-interview mo ng masinsinan. Yun ang meaning ng in-depth interview, masinsinang interview. Focus group discussion, na-discuss ko na din yan, yung kukuha ka ng isang group na gagawan nyo ng mga seminars or discussions para mas maintindihan nila or para mas maipahiwatig nyo sa kanila yung mga social problem na kinasasangkutan nila. Kaya nga sila yung naging focus group discussion. Or kaya nga sila yung napili yung FGD. Observation din natin at yung mga case studies. Mixed method research naman, ito yung sinabi ko sa kanila, i-combine mo yung quali at quantitative approach in one study para makaprovide ka ng more complete understanding ng research problem. Ang purpose ng mixed method is para ma-validate natin yung mga finding, ma-strengthen natin yung evidence, at makaprovide tayo ng both statistical and contextual information. Example, yung researcher daw, nag-survey siya ng 200 beneficiaries about program satisfaction. Kibale, quantitative na yun. Bakit siya naging quantitative? Dahil sa nag-survey siya ng 200 beneficiaries. May number na included. Okay? And dito, nag-conduct daw siya ng conducted in-depth interview para daw, conducts an in-depth interview para daw ma-explore niya yung mga experiences ng mga beneficiaries. Meaning, in-depth interview, qualitative. Okay, so pinaghalo natin yung quantity sa
equally. Yun lang ang meaning ng mixed method research. Ano pa ba yung other types ng research? So meron daw tayo ditong tinatawag na experimental research. Experimental research from the word itself, experiment. Yung research design na daw to is ina-examine niya yung cause and effect ng relationship by manipulating yung independent variable. Pag cause and effect na yung pinag-uusapan, automatic experiment na yan. Bakit? Ano ba yung characteristic ng experimental research? Yung intervention daw is ini-introduce, experimental, at saka meron tayong tinatawag na control group. Control group is sila yung mga ini-experiment mo, sila yung kinokontrol mo para magawa yung isang experiment. Kaya nga bawal na bawal din yan gawin, hindi siya ethical kasi nakakapinsala siya, hindi lang siya sa tao, sa halaman, sa mga hayop. Yan yung, di ba, na-discuss ko na sa inyo yung theory ni Ivan Pavlov at ni B.F. Skinner dun sa mga hayop, like yung aso at yung daga. Hindi na yun pwedeng i-experiment ngayon kasi hindi na siya ethical na kukurintihin mo yung daga. Tapos after, di ba may included doon na electric shock, tapos kapag pinindot niya ma-electric siya. So yun, hindi na siya ethical. So experimental actually is hindi na dapat yan siya ginagawa kung pwede lang. So, random assignment then when possible. Example dito is yung researcher daw, in-evaluate niya whether yung stress management program is nagre-reduce ba siya ng burnout among social worker by comparing those naka-receive ng interventions at sa hindi naka-receive ng intervention. So, kung mapapansin nyo, mga stress management na lang, yung mga in-experiment na natin, hindi na about mga tao-tao kasi hindi na siya ethically or morally right na gamitin yung totoong living organism sa mga experiment. Unless about mga stress reduction or alam mo yun, yung makakatulong talaga sa atin when it comes to yung hindi harmful sa sa atin na human. Pangalawa naman is non-experimental research. Malamang kung may experimental, meron ding hindi experimental. Pag sinabi mong non, hindi. Yung research design na daw to where yung researcher does not manipulate or hindi daw niya minapalipulate yung isang variable but simply or ino-observe niya lang daw ito at mini-measure. Ang purpose ng non-experimental research is dinidescribe niya yung situation, ini-examine niya yung relationship at ina-explore yung mga existing conditions na meron. So example, meron daw survey measures. Yung survey daw is mini-measure niya yung relationship between educational attainment at saka employment among solo parents without introducing any intervention. So parang hindi siya gumagamit ng mga experimentation or intervention pero nagsasurvey pa rin siya para makita niya lang if or ma-observe na lang or ma-measure na lang yung mga bagay na gusto niyang malaman sa when it comes to non-experimental research. Exploratory exploration. Pwede niyong tandaan. Kinakandak daw yan when little is known or kapag konti lang daw yung alam natin sa isang topic and yung researcher daw is gusto niya pang makagain ng initial insights. Exploration or yung exploratory research. So, ang purpose niya is ma-explore yung mga bagong issues, ma-identify niya yung mga possible causes, at maka-generate siya ng ideas for future studies. Ito kasi konti pa yung alam natin sa isang bagay niyan, kaya tayo gagamit ng exploratory research. Okay, so example dyan, ine-explore daw natin yung challenges na pwedeng ma-experience or na-experience ng mga social workers providing online case management during emergencies. So, di ba, hindi yan natin siya, pag may mga emergency kasi hindi ka basta-basta na lang makakapunta doon sa on-site agad, di ba? So, eto is in-explore daw natin kung makaka-provide ba yung sa online case management sa mga social workers during if in case na may emergency. Kumbaga tinatry natin yung mga method na alam nating hindi naman talaga ginagawa pero parang yun, you are trying to
see or you're trying to try other things para if magwo-work siya or not. So, pwede mo siyang ma-explore. Pwede mong explore. Okay? So, yun yung sa exploratory. Descriptive naman, description, describe. Yun, na research. Dinidescribe daw niya yung characteristic or yung condition or situation ng population without determining or kahit na hindi mo hinahanap yung cause and effect ng relationship. Kaya di ba yung cause and effect is saan ba yun? Sa experimental. Dito sa experimental, dinidescribe mo lang or parang description lang. So, ang purpose niya is dinidescribe daw natin kung what exists, ano yung nag-i-exist, at nagpo-provide din siya ng baseline information. When we say baseline information, yan lang daw yung mga basic information na pwede nating malaman. Example, yung study is describes na yung demographic profile ng mga tao with person with disabilities is nakaka-receive sila ng social welfare services. Descriptive, tandaan niyo lang dyan, description, describe, yun. Pag yun yung tinanong sa board exam, meron tayong tinatawag na descriptive research. Correlational research naman is correlation. Parang Pearson correlation, Spearman rank correlation. Na-discuss na namin yung statistic kaninang umaga. In-examine daw natin whether yung two or more variables ba is related ba siya without implying causation. Ang purpose ng correlation, yan yung parang, ano yung relation? Yan lang naman yung correlation, like ano yung relation ng isang variable sa isang variable. So, ang purpose niya is ma-determine natin kung ano ba yung relationship ng isang variable sa isang variable at ma-predict natin yung mga outcome or yung mga posibleng mangyari. Example, yung researcher daw, in-examine niya yung relationship between social support at psychological well-being among older person. Meaning, hindi lang about social support yung goal ng correlational, pero gusto niya ding malaman kung may correlation or may connection ba ang social support sa psychological well-being ng isang tao. Kung mas nag-i-improve ba yung isang matandang tao kapag may suporta siyang nare-receive sa family niya, or parang ganun. So, ayun, parang connection lang between two different variable. Yun yung sa correlational research. Explanatory naman, explain. Explanatory research is iniimbestigahan niya kung bakit or why or how, paano yung isang phenomenon is nangyayari by ini-examine niya yung mga possible causes or mga reasons or mga factors na nakaka-impluwensya sa isang behavior ng isang tao. Ang purpose ng explanatory is, ina-explain niya yung relationship ng mga variable at ina-identify niya yung mga contributing factors na nakaka-contribute sa mga bagay-bagay kung bakit yun nangyayari. Example, a study examine or yung study daw, in-examine niya bakit daw may mga beneficiaries na nag-fail na makomplete yung livelihood training nila kahit na nakaka-receive sila ng financial assistance. So, eto naman dito is common data collection method. Common data collection method, same lang sila sa statistic, primary data, secondary data. Primary data, yan yung kinokolekta natin directly from participants, gaya nung na-discuss ko kanina, pag personally na nagsisurvey ka, nag-interview, nag-observe, FGD at questionnaire. Secondary data, yan yung nakuha natin sa mga record na meron na sa government. Example, sa PSA, sa DSWD, sa mga na-publish na ng mga articles at sa mga agency documents. Ano ba yung tinatawag nating research methodology? Research methodologies, yan yung mga methods na ginagamit natin. Methodology, refer daw yan sa systematic approach and procedures na ginagamit natin para makakonduct tayo ng research study. So, ang purpose niya is ginaguide niya yung research process, ini-ensure niya na valid at reliable yung research, at nagpo-produce din siya ng credible findings na pwede nating magamit. Included na dyan yung research design. Sa methodologies, yan yung research design. Sampling method, yung diniscuss ko na kanina, yung probability, non-probability sampling,
yung data collection, data analysis, ethical consideration. So ano ba yung tinatawag nating research instrument? Research instrument, kapag nakita niyo yung instrument, automatic yung tool na ginagamit natin para makakolekta tayo ng mga data. So ano ba yung mga tool or mga instruments na ginagamit natin? Questionnaire, gumagamit tayo ng questionnaire, di ba? Interview guide, yan yung parang pag mag-i-interview ka, hindi ka naman basta-basta magsasabi doon na, okay, ang i-interview ko ngayon sa'yo is ano yung kinain mo kanina, kahit hindi naman yun related sa research na ginagawa mo. So, di ba, very kalas sa oras at hindi siya relevant. Observation checklist, yan yung mga ganyan, may ma-observe ka na, yung bahay nila dilapidated, X. Pero may pump sila, wrong. Pero, parang ganon, yun yung observation sureness. And then, dito tayo rating scale at also psychological test. More likely mga test. Kapag daw pumipili ka ng instrument, kailangan mong i-consider yung research objective. Ano ba yung objective ng research? Ano yung mga, or sino-sino yung mga target participants yung gusto nating ma-reach? Ano yung type ng data na kailangan at valid ba yan at reliable or hindi? So dito tayo. Parang diniscuss ko na siya. Okay lang yan. Questionnaire again, yan yung written set ng questions na sinasagutan ng mga participants. Questionnaire, posible hindi nyo pa alam ang questionnaire. Ang advantages niya is madali lang daw siyang ma-administer. Hindi siya mahal gamitin. Kasi nga gagawa ka lang, ipaprint mo lang, okay na yun. Makaka-reach din siya ng maraming respondents at madali lang siyang i-analyze. Kasi direct to the point yung tanong. Like, kung tinatanong mo is about impact ng social media sa 2026 sa mga Gen Alpha, ganyan, or Gen Z, pwede, dire-diretso na. Like, masasagot niya good, bad, ganun, or hindi. Limitation naman yan yung mga consequences natin, meaning, low response rate. Low response rate is yan yung hindi, parang syempre questionnaire yan so maraming tanong. So kapag hindi mo yan napaayos agad o hindi mo yan siya parang nadala sa isang statistician or napa-validate kanyan, ang dami mo kailangan i-consider kapag ginagamit mo yung questionnaire. At pwedeng minsan na misinterpret nila yung isang tanong. Even ako, nung senior high ako, hindi naman ako 80-80. Pero pag talaga mga tanungan na yan, minsan nakaka-80-80 din kasi, lalo na pag hindi mo naiintindihan yung English. Tapos, example pa ha, sa questionnaire, wala ka doon para i-explain sa kanila isa-isa yung tanong. So, paano na lang yun pag nag-research ka, tapos ginamit mo questionnaire, pumunta ka sa isang lugar na hindi nila maintindihan yung English. Like siguro sabihin na natin yung mga IPs, bibigay ka doon ng research, ibibigay mo yung English, tapos hindi mo pa yan sa kanila ma-explain. Kung ma-explain mo man, hindi pa rin nila yan maintindihan ng paulit-ulit. Unless iisa-isahin mo. So, kaya mo ba iisa-isahin mo yung tanong, di ba? Hindi. So, magkakaroon siya ng misinterpretation on the part ng interviewee, mga ini-interview natin. So, yun yung isang limitation ng questionnaire. Example dito is yung satisfaction survey ng satisfaction survey na dinistribute sa mga 4Ps beneficiaries after yung family nila is makadevelop ng session. Okay, yan. Yan yung mga survey or mga interview. Interview naman is yan yung direct conversation, direktahan kang nakikipag-usap sa client mo or sa community or group between researcher at participants para ma-obtain or para makuha natin yung detailed information na gusto nating makuha. Ang types ng research is structured, semi-structured, at unstructured. So, ang advantage ng interview is rich detailed responses. Of course, kasi for example, ini-interview ko kayo. Matatanong ko lahat ng gusto kong itanong at the same time, masasagot ko or ma-observe ko kung nagsasabi ka ba ng totoo or hindi. Kasi nandun ako So, kung may follow-up question ako, yung sa questionnaire, kung may follow-up question ka, hindi mo yun mafa-follow up. Kasi nga, questionnaire siya. Tapos, usually, ang layo-layo pa ng mga far-flung areas. Ang interview, nandun ka na So, itanong mo na.
itanong mo na kung hindi ko to naiintindihan. Ma'am, can you repeat yung sinabi mo kanina? Or what do you mean by sinabi mo na hindi mo kaya? Like, in what way? So parang mga ganon, may advantage ka na ganon. Opportunity din for clarification, gaya ng sinabi ko. Ano ba ang limitation niya? Time consuming. Like, ang daming, baka iba pa yung mapag-usapan nyo. Like, ang dami yung kailangan i-consider. Like, time consuming talaga siya, kalas sa oras. At interviewer bias. Kasi minsan, kapag nag-interview tayo, yung mga gusto lang natin itanong, lalo na pag nagmamadali tayo, ako nagawa ko din talaga yan nung na-assign ako sa Iligan. Kung ano lang yung gusto kong itanong, usually yun lang yung tinatanong ko. Kay minsan nakakatamad, may mga days na ayokong magsalita, ayokong pinakausap ako, or basta nasa hindi ako okay. So yun, nagkakaroon talaga siya ng bias sa interviewer or sa interviewee. Kaya minsan din, nagsisinungaling sila. O sinasabi lang nila yung gusto lang nilang sabihin. Pangatlo naman, yung tinatawag nating observation. So ano ba ang observation? Yan yung systematically watching and recording behavior, events, and condition. Yan yung ino-observe mo. Ay, nagsisinungaling to kasi yung paan niya or hindi siya mapakali or yung mata niya is ganito. Tapos sinasabi niya okay lang daw siya pero kapag tiningnan mo naman yung behavior niya, parang unstable siya, hindi siya okay talaga. Na-observe ko na hindi talaga siya okay. Sinasabi niya lang na okay siya. So yun ang observation, yung tinitingnan natin, watching or recording behavior. Ano yung type ng observation? Meron tayong participant observation at non-participant observation. So ano ba yung mga advantages ng observation? Nakaka-capture niya yung actual behavior ng isang tao kasi nakikita mo, na-observe mo personally. Nandun ka. So hindi siya magiging parang malaki yung tendency na hindi siya magsisinungaling kasi baka alam niya na, okay, pag nagsinungaling ako, malalaman niya din, kinapapansin niya, ganito, ganyan. So, more likely, hindi yan sila magsisinungaling. Likely lang ha, hindi ko sinabing hindi talaga. Useful din daw siya kapag yung participants is hindi nila masyadong ma-express yung sarili nila. Okay? Kasi yun, ikaw as a worker, kaya ka nga binigyan ng professional judgment para makita mo kung or ma-observe mo yung isang client or yung tao or yung community if may mga gusto ba silang sabihin na hindi nila masabi. So, encourage mo sila. Ma'am, it's okay actually na sinasabi mo yan. Actually, napansin ko na hindi ka mapakali. So, if you wanna share something, go ahead. Makikinig ako. Ganon. Yun yung advantages ng observation. Limitation niya naman is observer bias. Minsan kasi may mga napapansin tayo na guni-guni lang natin. Mga kagagawan to ng mga Illuminati. So, yun. Observer bias, especially kapag hindi ka masyadong observant na tao. Like, feeling ko ano to siya, nagasinungaling siya kay tingnan mo yung ano niya, yung mata niya na parang what if ganun na talaga siya tumingin? O, diba? So, yun yung sinasabi nating observer bias. Time intensive naman kasi i-observe mo yung isang tao, hindi mo naman, like, sasabihin mo na scripted yan. Hindi. Time consuming din siya in a way. Kasi, yun, parang sa kaka-observe mo, wala ka nang natapos. So, excuse me. So, ano ba yung sinasabi nating validity versus reliability? Validity, yan yung valid. Valid. Ano ba yung valid? Refers to accuracy or accurate ba yung instrument na ginamit, whether it measures what it is intended to measure. So, valid ba yan? Accurate ba yan? Yan, isa pang meaning niya, accurate. Tama ba yan? Pwede ba yan gamitin talaga? Ang importance niya is nakaka-produce ito ng accurate finding at nai-improve niya yung research quality. Example, yung questionnaire daw on parenting knowledge kailangan is ma-measure nila yung parenting knowledge, hindi yung financial literacy. Okay? Kasi, parenting knowledge ang pinag-uusapan natin. So, dapat parenting knowledge ang makapture niya, hindi financial literacy. Kasi magkaiba ang financial literacy sa parental knowledge. Magkaiba ang alam ng isang magulang sa matututunan niya sa kung paano mag-budget. Okay? So, validity, meaning valid ba yan, accurate ba yan, tama ba yan, pwede ba yan? So, yun. Reliability naman, reliable ba?
yung sources na ginamit niya. Example, ni-refer daw yan sa consistency. Ito pang isang meaning ng reliability. Consistency of the result kapag yung instrument is nagamit siya ng paulit-ulit under similar condition. So, reliability, like mapapagkatiwalaan ko ba yung research na yan or hindi? Kasi kung hindi, bakit pa natin ginagawa or mapapagkatiwalaan ko ba or consistent ba yan siya? Baka naman kapag ginamit siya sa research na to, maiiba na naman, and then iba na naman siya, then iba na naman, iba na naman. So, hindi siya consistent. Okay, yun yung sinasabi natin consistency or inconsistent. So, dapat, when we say reliability, reliable ba, consistent ba? Pag ginamit ko, yun pa din ba yung magiging result or baka maiiba na naman? So, ang importance ng reliability is nakaka-produce daw siya ng dependable result at nai-increase niya yung confidence natin when it comes to findings. So, example dito is, if yung same client daw is na-complete niya yung stress questionnaire twice under similar condition, the score should be similar. Ito din. Kung yung yung client mo na isa, pina-answer mo siya ng 2 beses sa isang questionnaire, stress questionnaire, dapat yung kalalabasan ng sinagutan niya is kaparehas or parehas na parehas lang din doon sa una niyang pagsagot. Kasi dapat consistent, dapat reliable. Kasi kung hindi reliable, then hindi siya mabibilong sa reliability. At mas lalo nang hindi siya magiging valid. So, dito naman tayo sa gender sensitive. Ano to? Gender sensitive research, di ba? Basta yan, gender sensitive research. So, dito naman tayo sa gender sensitive research. So, ano ba yung GSR? GSR. Pabobo ko sa spelling. GSR. So, nire-recognize niya daw na yung mga babae, mga lalaki, mga women, men, girls, boys, at yung mga tao na may diverse gender identities, meaning kasali dyan ang LGBTQIA+, may have different experiences or meron daw tayong iba't ibang experiences, mga pangangailangan, opportunities, at barriers. Of course, hindi mo naman masasabi na pare-parehas tayo. Hindi porket hindi yung ginasabi natin na kapag nasaktan ka ng isang tao, sasabihin mo na pare-parehas lang kayo kasi hindi naman. Kaya nga hindi tayo pare-parehas ng mukha, di ba? Yung paulit-ulit, no two person is alike. Okay, so wala talaga. Ang purpose ng gender-sensitive research is ma-promote natin yung equality at inclusion, meaning maging equal tayo at ma-include din natin yung mga taong need nilang ma-include. At i-reduce natin yung gender bias, mapababa yung gender bias, makaproduce tayo ng fair at accurate findings, at makasupport tayo ng makasupport tayo sa gender and development or yung tinatawag nating GOD. Okay, so dito tayo. Research under the new normal. So, research under the new normal, very important po kasi nga, di ba kakatapos lang natin sa pandemic, and usually, yung TUS kasi natin is, anchored siya somehow sa, new normal. Kasi parang pawala na to yung pandemic, di ba, yung sa table of specification. Yung research daw is kinakonduct natin siya using safe, flexible at yung technology-assisted methods during situations such as nung pandemic, sa mga disaster at public health emergencies. So, common approach na meron tayo is yung online survey, di ba? Meron na. Dati wala. So, new normal natin ngayon, dati, ang normal nila is yung nagpapadala ng sulat sa ibon. Hindi, yung sa mga mailing, nagsusulat pa yan sila, mahal kong Carmelito. Mga ganun. Ngayon, kapag magsasurvey na tayo or may mga feedback form pa yan sila na isusulat mo, magsusulat ka pa, yung name mo, and then check. Ito ngayon, new normal natin is meron na tayong tinatawag na online survey. Gagawa na lang tayo ng Google Form, makakasagot ka na. And then dito, video interview, ginagamit natin Zoom or Google Meet. Kaya nung ginagawa natin ngayon, television interview, yan yung sa television, telephone. Telephone interview is yan yung sa ginagamit natin yung cellphone. Mga telephone natin.
the way of interviewing, like yung tatawag ako, magtatanong ako, electric informed consent. Yan yung sa online na informed consent, yan yung mga Data Privacy Act of 2012. So mga ganun. Like, nag-agree ka ba na i-open ng ganito, tapos puro naman tayo agree kaya wala ka namang choice. Kasi kung hindi ka mag-agree na hindi mo man din ma-open yung app, ay, baka 80-80 din talaga ng system. So, advantages ng new normal na research is safer na daw siya, wider geographic reach kasi nga nare-reach na natin buong sulok ng Pilipinas, buong sulok ng mundo. Hindi naman lahat, kaya may hindi pa tayo nare-reach ng mga island. Pero basically saying yes. Cost effective, hindi na siya masyadong magastos. Kasi nga, dati magpadala ka pa ng sulat, bibili ka pa ng ganito, ganyan, mag-i-email. Ngayon, mag-email ka na lang, ma-receive na niya, tatawag ka na lang, hello? O, namimiss na kita. O, tapos. So, dito tayo, challenges. Ano bang mga challenges din na na-experience natin sa new normal? Meron tayong limited internet access. Kasi hindi naman lahat din talaga may mga wifi. Hindi lahat may signal. Especially sa mga bukid. Even nung dun sa amin sa Bacolod, ang hirap ng signal. Kaya ayaw na ayaw ko dun magstay. Digital literacy issue. Dahil saan ba? Dahil sa mga AI na mga prutas na nagasalita. Na lahat na lang na ginagawa nila ng mali siya na pati yung mga mukha mo pwedeng gawing pang scam, ganon. Grabe naman. At yung sa privacy concern natin, like, alam naman natin, no, aware tayo yung kumakalat na yung ngayon na mga trend, yung sa mga matcha trend, hanggang mga lalaswa yung ginagawa nila, alam naman nilang pwede yun matanggal yung filter, so yun. Use internet at your own risk. Like, mag-isip din tayo minsan kung ano yung mga pinopost natin. Excuse. Grabe ang ubo. Ethical consideration naman na ginawa natin under new normal is yung mga researcher daw dapat is maprotektahan natin yung mga participants' privacy during online session. So, pasensya na. Ito pala yung nasabi ni Suhaili last time na nakita nila si Suhaili sa YouTube ko. Kasi pinost ko. Pasensya na hindi ko pala na filter yung mga mukha nyo. If want nyo, natanggalin natin yun sa YouTube ko, okay lang, ma-understand ko naman. Pero, yun, pasensya na talaga, hindi ko kayo natanong in advance. Pero, nagtanong naman ako, sadyang hindi ko lang na-blur yung mga mukha nyo, pasensya na. Okay, hindi ko yun napag-isipan din nung pinost ko. At i-secure natin yung digital data, i-obtain natin yung informed consent electronically when appropriate. Diba tinanong ko naman kayo kung pwede kong i-post? Hindi ko lang natanong kung pwede kong i-post yung mga mukha niyo. Ensure natin yung voluntary participation at irespeto natin yung participants' preferred mode of communication. Meaning, kung gusto nila ng interview na through phone, okay. Kung gusto nila ng Zoom, gusto nila ng personal, kasi ayaw nila ng pinipicturean sila, understand everything. Kung ayaw nila ng ganon, i-understand nyo na lang. Okay? You respect them. I-respect mo yung privacy nila and anything else. So, magsabi lang kayo. Yung example dito is yung social worker daw. Nagkakonduct tayo ng online interview sa mga solo parents using password or yung protected video meetings stored recording securely. Kasi, very important na yung lahat ng information, especially kung meron man mga juniors sa inyo na manghihingi ng case study na ginawa nyo, actual case study ha, yung mga totoong case study na ginawa nyo ng practicum, wag na wag nyong ibibigay. Kahit nakapatid nyo pa yan, kaibigan, kasi yung mga kinandak natin is totoong tao yun sila. Tsaka hindi mo sila nahingian ng consent na pwede ko bang ipamigay ito? What if yung binigyan mo, ibigay niya din sa friend niya, yung friend niya binigay niya din sa iba, di kumalat yung information. Then kapag may nakakita sa kanya, baka magamit pa siya, ma-publish pa siya, sabihin na, hala, di ba ikaw to? Hala, ano ka pala? Teenage pregnancy ka pala na ano mo? Hala, ano ka pala? Victim survivor.
Tapos na, hindi na, masashock na lang sila, bakit ako nandoon? Bakit kilala nila kung sino ako? That's the very reason why hindi pwede na basta-basta na lang kayong gabigay ng mga case studies nang natapos nyo na sa school. Bawal na bawal talaga. Kay kawawa yung mga tao na na-involve doon sa mga pinamigay nyo na hindi nyo sila nahingian ng consent. Minsan kasi, nagabigay ng consent yung isang tao pero marirealize pa din nila na hala, mali pala or hala, ayoko pala. So, paano yun? So, di ba? Yun. Ano yung tinatawag nating data gathering? Yung pag-gather natin ng data, pagkuha natin ng data, yan daw yung actual process ng pag-collect natin ng mga information sa mga participants or sa mga other sources. Steps na gagawin, i-secure mo yung ethical approval. Ethical approval, yan ang consent form. At yun, obtain informed consent at mag-administer tayo ng research instrument. I-record natin yung mga responses accurately. Hindi yung, ito yung mahirap din dito. For example, nung kami nasa Iligan kami, ako lang yung marunong magbisaya talaga doon sa amin. So, ang nangyari, ako yung nagtatranscribe ako lahat. Kasi kapag tinatranscribe ko yung mga hindi marunong, hindi yan accurate. Hindi yan, yung sinabi nila, baka magkabalok-baloktot. So, ang mangyayari, kailangan talaga, nire-record natin yung sinasabi nila ng maayos, kung ano talaga yung detailed na sinabi nila. Kasi, baka ma-record natin is mali-mali. Or baka hindi natin maintindihan or ma-transcribe ng maayos. Example dito is yung researcher daw, in-interview niya yung older person, na-record niya yung responses with permission at store niya yung mga files with password protected folder. Dito naman tayo, data processing. Oo nga pala, yung sinasabi ko sa inyo, lahat ng mga binigay ko dito, kung unless nagbayad sila, pwede yung ipakita. If hindi, yung totoo talaga, Deacon Kirila in Maranao, and also hindi ko siya pinahihintulutan na ipamigay niya sa iba yung mga pinagagagawa natin dito. So kung meron man nakikinig dito na pinamigay niya without my consent, I'm really hoping talaga na kaya wala lang akong bahala sa inyo. Basta hindi ko talaga siya pinamimigay. Okay, yung, especially yung G-Drive natin. So, be honest na lang, kung meron man, magsabi na lang kayo in advance para magawan pa natin ng paraan. So, data processing is, pinaprocess natin yung data. Ganun lang. Yan yung process ng pag-prepare ng mga raw data before pa natin yung i-analyze. Nandyan na yung pag-edit, sa pag-coding, classification, data entry, paglilinis ng mga information or ng mga raw data at verification. Pina-verify natin kung yun na ba yung sinabi mo or hindi. Parang ganun. Ang purpose ng data processing is ini-improve niya yung accuracy, kung tama ba talaga, at nire-remove niya yung mga mali-mali at ino-organize niya yung mga data for analysis. So example, survey responses are coded, male number 1, female number 2. Ito yung sa coding. Depende kung anong code yung gamitin niyo. Pwede namang shape, heart, or star. Yun. Data tabulation naman, tinatabulate mo yung data. Yan daw yung systematic arrangement or ina-arrange mo yung data into tables for easier interpretation. Diba na-discuss ko na din yan doon sa statistic, yung tabulation, yun, tabular. Ang purpose niya is i-summarize yung mga result, mag-facilitate ng comparison para makita mo yung pros and cons, mga ganun, at ma-prepare mo din yung data for statistical analysis. So, research presentation naman. Research presentation, ipapresent mo yung research. Is yung organized communication daw ng research finding in a clear, logical, at meaningful manner. So, ang purpose ng research presentation is sinishare mo yung mga research finding, ini-inform mo yung decision makers kung ano ba talaga yung nangyari, or ipapresent mo sa kanila yung mga nakuha mong mga data at isusupport mo yung evidence-based practice. So, ano ba yung mga forms of presentation? Meron tayong tinatawag na written research report. Yun yung nakasulat. Oral presentation, yung oral, yung nagsasalita ka, oral. Conference presentation, yan yung may conference din ikaw yung nag-discuss. Poster presentation, using yung mga poster na yung may tao dyan, tapos may mga information dito, and then may butterfly dyan. Bahala kayo anong poster ba yung ginagawa niya. And webinar and seminar. Yan yung kapag may nagpa-seminar sa internet yun, kahit hindi naman sa internet.
Parts of research report. So, dito naman tayo, preliminary pages. So, meron tayong sa preliminary pages, meron tayong tinatawag na title page, approval sheet, acknowledgement, abstract, and table of contents. Yan yung, kung makikita nyo, basta nakagawa naman kayo ng research nyo. So, di ba, merong mga ganyan talaga. Yung mga title page, imposible wala yan. Meron talaga yan, te. Isipin nyo, baka sabihin nyo wala. Meron. Meron kayong table of contents, like yung page from page 1 to page 3. Ito yung laman niya. Then, abstract. Basta yan, marami. Main body, yan na talaga yung main body ng research o yung laman ng research kabuuan. Chapter 1, nandyan yung introduction. Chapter 2, nandyan yung mga related review of related literature or RRL. Chapter 3, nandyan yung methodology, ano yung methods na ginamit natin. Chapter 4, yung mga results at discussions. Chapter 5, Chapter 5 is nandyan yung summary, conclusion, at yung recommendation natin. Okay, then end matter, ito na yung nasa last part, yung references, saan mo ba nakuha, at appendices. Yun, di ba tandaan nyo sa research nyo, may ganyan. Yun lang naman. Chapter 1, ito yung Chapter 1 introduction. Sa introduction, nandyan yung background of the study, yung statement of the problem, research objective, significance. Hindi nyo naman kailangan aralin kung ano yung mga nasa chapter 1 as long as alam nyo to. Yan. As long as alam nyo yung sinasabi na naman ng chapter 1. Walang ganun sa board exam. Dinidiscuss ko lang to sa inyo in case lang na gusto nyo ding maging lecturer someday. At least may idea na kayo at least alam nyo na din yung sasabihin nyo. So, ang purpose ng chapter 1 is ini-introduce niya yung research topic at in-explain niya bakit yung study na yun is important. Kaya nga siya introduction or intro. Chapter 2 naman, review of related literature. Yan yung purpose niya is, sabi ko sa inyo kanina, i-review yung mga previous studies, ma-identify yung mga research gap, ma-support yung research problem, makadevelop tayo ng theoretical at conceptual framework. So, sources natin ulit sa mga libro, yan. Yan yung mga sources natin. Nasabi ko na yan kanina. So, dito tayo, research methodology or anong mga methods ba ang ginamit natin. So, meron daw yung laman na research design. Nandyan yung research design, di ba? Sa methodology natin, kaya nga pagkahaba-haba ng chapter 3, dyan kami muntikan magsabunutan nung kagrupo namin na isa. Dito is research local, kung saan ba yun ang mangyayari yung research, like place. Participants or sino ba yung mga respondents, naulit ko pala yan. At sampling technique na ginamit nyo, probability, non-probability sampling, research instrument, yung mga tools na ginamit, data gathering procedure, at yung data analysis plan. So, ang purpose ng chapter 3 is ma-explain kung paano nga ba yung study is kinandak at para so that it can be replicated. Para daw alam natin kung paano natin siya uulit na gagayahin in case man na may mga gaps or may mga error, ganyan. Chapter 4 naman is nandyan na yung result at discussion. So, naglalaman ito ng mga tables and graph, yung diniscuss ko sa statistic, mga statistical result, mga themes like qualitative study ba yan, quantitative or mixed method, interpretation ng mga findings at mga discussion gamit yung RRL at mga theories. So, ang purpose ng chapter 4 is masagot niya yung research question using analyzed data. Example, yung table, wag na yung example na yan, yan lang naman yung ano. Dito tayo, chapter 5, summary, conclusion, and recommendation. So, dito na, yung parang, ito yung last part ng mga chapter. Summary meaning, i-review natin yung mga major findings. Like, ito yung chapter 1, ito yung summary niya, summary ng ganito, ito yung ganun. Conclusion naman is yan yung directly answer the research question. Meaning, kung meron kang introduction, di ba sa introduction, sinasabi natin na ito yung problema, ganito, ganyan. Ang conclusion, direktahan mo na, yan, kumbaga parang sinasagot mo yung introduction. Direktahan mong sinasagot yung mga tanong kung bakit kayo nag-conduct. Parang ano yan siya, kung tinatamad ka, tingnan yung kung ano ba talaga yung nangyari sa by chapter, tingin ka sa conclusion, makikita mo kung ano nga ba yung kinalabasan ng research nila. Based only on the study's findings, of course.
Ang recommendation naman is yan yung sinasuggest natin yung further action, policies, or mga future research na pwede pa nating magawa or yung mga gaps or gusto pa nating itackle pa or gusto pa nating halongkatin. Para at least, kung may magre-research man, alam nila na pag tumingin sila sa recommendation, yun yung pwede nilang makita doon yung gap na pwede nilang gawa ng paraan kung gusto din nilang gumawa ng research kagaya ng research nyo. Example, wag na yan. Triangulation naman is yan daw yung paggamit natin ng multiple sources ng methods, researchers at theories para ma-verify natin yung research finding. So types of triangulation is yung data triangulation, yung paggamit natin ng different participants or sources, yung method triangulation like yung ginagamit natin yung pag-interview, survey, observation, di ba super dami? Parang multiple sources talaga yung ginagamit mo ng mga method. Yun yung tandaan nyo sa triangulation. Researcher triangulation, yun yung more than one researcher or two or more, three or more, ganon. Theory triangulation naman is multiple theory or maraming theory ang ginamit mong perspective. Basta triangulation, marami, multiple, yun yung keyword niya. So ano nga ba ang characteristic ng good research presentation? Kapag sinabi natin na good research presentation yan siya, clear yan, like sabotable, logical, kapag pinag-isipan mo, magme-make sense siya sa'yo, accurate, tama, evidence-based, may ipapakita siyang ebidensya, organized, parang hindi ka malilito, like by chapter talaga, chapter 1 to 5, hindi yung chapter 5 biglang nasa gitna na naman, then sasabi niya, ito yung chapter 3, so parang nakakalito, hindi yun organized. Pero dapat kapag good research presentation, dapat organized, ethical, hindi siya nakakasira sa kalikasan, sa tao, o sa kahit anumang mga bagay-bagay, at audience appropriate. Meaning, kung sino yung pinapresentahan mo ng research, dapat sila din yung target audience mo. Hindi yung, example, sabi-sabi ka na, yung research na to is about new normal. Tapos, mga pari or mga imam yung audience mo. Na hindi nila yun may intindihan kasi hindi yun yung for them. So maghanap ka ng mga audience na maiintindihan yung research na pinapresent mo. Okay? Common mistakes na nagagawa natin sa research is yung research problem natin daw is too broad. Ito din talaga, actually, I'm very proud na sabihin na si ChatGPT is nakakatulong din siya when it comes to finding a good research title or research problem, ganyan. Nakatulong naman ang lahat ng mga AI na platforms or mga other online platforms, pero use responsibly. Kung meron kayong resources, gamitin nyo, like books, ganito, ganyan. Pero if wala naman, actually nakakatulong din talaga ang mga online platforms, pero wag lang lahat. Eh baka lahat na lang kinuha mo sa kanila, pati sa Wikipedia, mali-mali na. Pag sinabi kasi nating too broad, yun yung sobrang lawak ng scope nila. Like, sinasabi na, yung research namin is to end poverty. Ang daming dimensions or ang daming types ng poverty. Anong poverty bang minimin mo? Yung generational poverty ba? Absolute poverty? Relative poverty? Anong poverty ang pinag-uusapan natin dito? Yun yung sinabi nating super broad. Like, dahil sa sobrang lawak ng scope niya, parang hindi na siya researchable. Parang mahal, expensive, ganyan. Tsaka hindi siya, parang imposible na matapos. So, hindi pangit yun na research. O, yung objective daw nila is hindi nagmamatch sa problem. Oo, kasi kung yung problema is about teenage pregnancy, tapos yung objective mo is para mabigyan yung mga bata ng kumbaga, hindi, teenage pregnancy, and then yung objective mo is para yung mga matatanda is makakuha sila ng trabaho. Parang ang layo naman ng goal mo sa problema. So, di ba? Hindi, mali yun siya. Mistake yun siya. Weak review of related literature, yan yung hindi natin masyado kung natingnan yung RRL. Like, gakuha ka na lang ng mga gaps tapos hindi na sila,
reliable. Parang, ay, lumalayo na sila. So, inappropriate research design or yung hindi daw tama na paggamit ng research design, bias yung data collection at ini-ignore natin yung ethical principle kahit na naapektuhan na niya yung isang tao, tapos sinasabi mo, hindi, okay lang yan, isang tao lang naman, isang ano lang naman, ang isang mga pusa lang naman ang maapektuhan, i-injekan lang natin sila. Wala namang mali doon, hindi naman lahat mamamatay ang mga pusa, ganun, hindi. Mali pa rin yun, kahit isang living things, kahit yung yung i-experiment mo is yung mga sinasabi nating yung langgam, yung mga pila or yung mga ant, hindi pa rin pwede kasi kahit whether we like it or not, may pamilya pa yan silang uuwian. Kung na natin silang isali sa ating kabulastugan. Conclusion is hindi din siya nasusuporta. Kapag yung conclusion daw is hindi niya nasuportahan ng maayos yung finding. Ay, alhamdulillah, natapos na rin.